Kwentong Bayan. Dalawang kwento para sa gabing ito. Una, yung taong nagturo sa'yo. Yung pa yung magkakaroon ng interes para kunin yung bertud na iyong tangan. Mapapatawad mo ba siya? Sa ikalawang kwento naman, isang ama na hindi ginagampanan ng responsibilidad. Ano kayang magandang gawin? Ako nga pala si JD, ang tagapagpadaloy ng kwento. Suot ko ngayon ang gabay t-shirt at gabay medalyon na merong mutya. Sa lahat ng interesado, visit nyo lang ang FB page ng Likha, nasa comment section ng link. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Jaime. Taong 1993, Katubig, Samar. Nang mga panong ito, edad 22 pa lang si Jaime. May asawa na itago na lang natin sa pangalang Marsing at isang anak na babae na si Ruth. Nakatira sila sa isang baryo sa Katubig. Malapit sa malaking ilog ang kanilang bahay. Payak na tahanan, kwadrado at nakaangat ng halos 1 metro mula sa lupa. Ito ay pagdedepensa kung sakaling magkaroon ng baha sa ilog. Isa siyang magsasaka, habang ang kanyang asawa naman, ang pinagkakaabalahan ay pagtitinda. Isang maliit na sari-sari sa kanilang beranda. Hindi lubos maunawaan ni Jaime ang nangyari sa kanya. Madalas masama ang kanyang pakiramdam. Ito ay nangyayari pagsapit ng gabi. Nilalagnat si Jaime. Nanginginig ang katawan tapos nagdidiliryo pa. Tuwing araw naman, bumabalik sa normal na parang walang nangyari. Kaya naman habang tumatagal, nakasanayan niya na ito kahit nag-aalala ang asawa. Isang araw, nagmungkahi si Marsing na ipatingin sa doktor ang kalagayan ni Jaime. Medyo bumabagsak na kasi ang katawan nito at lumalalim na ang mga mata dahil sa hindi maayos ang pagkatulog. Sige, ito na lang isang lupain. Malapit na ako matapos mag-araro. Ang bata, iwan mo na muna sa pinsan mo. Wika ni Jaime. Pagsapit ng hapon kagad nagtungo sa doktor ang mag-asawa. Wala namang kakaiba. Baka dulot lang ng sobrang pagod ayon sa doktor. Kaya pinayuhan si Jaime na magpahinga muna. Naresetahan ng mga bitamina. Sinunod naman ni Jaime ang doktor. Pinalipas muna niya ang 3 araw bago bumalik sa pagtatrabaho. Subalit walang nagbabago sa kanya. Kahit sakto na sa pahinga, tuloy pa rin ang nangyayari tuwing gabi. Bumalik sila sa doktor at doon tinignan si Jaime. Lahat ng resulta maayos naman at walang kakaiba. Walang nagawa ang mag-asawa kung hindi umuwi na lang ng tahanan. Habang patagal ng patagal, mas lumalala ang kalagayan ni Jaime. Naisip niya na hindi doktor ang hinahanap nila kung hindi isang albularyo. Naalala ni Jaime ang isang komadrona na nagpaanak sa kanyang asawa. Nakatira ito sa kabilang bahagi ng ilog. At maliban sa pagiging komadrona, biyasa din itong manggagamot. Ang pangalan ay Manang Ibay. Marsing, bukas siguro puntahan mo ng maaga si Manang Ibay. Parang kakaiba na tong nangyayari sa akin eh. Mungkahi ni Jaime sa asawa.
Sige Jaime. Hindi ko na rin kaya na makita kang ganyan eh. Kagabi bigla ka na lang nawala sa tabi ko tapos nandun ka na sa kamalig kinaumagahan. Bantayan mong anak natin ha. Malikot pa naman yan. Wika ni Marsing. Pagsapit ng umaga, kaagad tinungo ni Marsing ang manggagamot. Tanghali na ito nang makabalik at kasama na si Manang Ibay. Oh, ang sabi malala ang sitwasyon. Nakakatayo ka pa naman pala iho. Wika ni Manang Ibay. Nagtataka ang matanda. Nasa labas ng bahay si Jaime. Nagliligpit ng mga binilad na panggatong. Kayo po pala Manang Ibay. Marsing, luto na yung ulam at may sinaing na rin. Kumain na po muna kayo Manang. Mungkahi ni Jaime. Umiling ang matanda at sinabing tapos na itong kumain. Ano nga ba ang karamdaman mo, iha? Ay parang maayos ka naman. Tanong ni Manang Ibay. Pinaliwanag ni Jaime ang lahat. Tuwing gabi lang siya nakakaranas ng paghihirap, nilalagnat at nagdidiliryo pa. O siya sige, doon tayo sa loob ng bahay niya. Iha, pakikuha mo nga ako ng asin, tapos ilagay mo sa batya na mayroong konting tubig. Mungkahi ni Manang Ibay. Kagad naman itong sinunod ni Marsing. Habang si Jaime naman, pinaupo ng matanda sa kanilang sahig. Pagkalapag ni Marsing sa utos ng matanda, naghugas ito ng kamay at hinawakan ang noo ni Jaime. Napapikit lang ang mga mata ng manggagamot. Bumubuka ang bibig nito na may mga katagang binabanggit. Ilang sandali pa, kumunot ang mukha ng matanda at nagsalita. Meron ka bang kinuwang bagay? O may nakuha ka bang bagay? Nagtaka noon si Jaime. Hindi niya maintindihan ang sinasabi ng matanda. Magkasalubong pa ang kilay nito na animoy galit. Po, ano pong ibig niyong sabihin? Bakit po? Tanong ni Jaime. Pagsubok ang nararanasan mo ngayon, iho. Subok na gawa ng mga nakatirang elemento sa lugar. Akala ko nayanggaw ka. Hindi naman pala. Aber sige nga, balikan mo ang mga nagawa mo bago ka nagkasakit. Wika ni Manang Ibay. Nag-aararo po ako noon eh. Tapos inabot ako ng gabi. Yun po, umuwi na ako. Teka. May nakita akong kakaibang bagay noon eh. Ewan ko kung hindi ba ako nagkakamali. Bigla kasing nagwala yung kalabaw tapos may maitim na matulis. Parang hugis suso ata po yun pero kumikinang. Nakita ko sa lupa. Isinukso ko dun sa bubong sa kamalig namin. Pagpapaliwanag ni Jaime. Nakita niya ang mukha ng matanda na tila nagulat at parang natataranta. Ay, yun na nga ang bagay. Bigay sa'yo ng mga elemento. Hindi mo pinansin. Kaya ayan, nagkakasakit ka. Ang asawa ko ang nagturo sa akin ng mga kakaibang gamit. Matapos niyang mamatay, napasa niya sa akin ng mga kaalaman. May mga gamit siyang iniwan sa akin, iho. O siya, kunin mo ang gamit na yon pero mag-iingat ka. Sa oras na mapasayo ito, siguradong hindi lang lagnatang aabutin mo.
Pero kapag nalampasan mo, babalik sa normal ang lahat. Ikaw ang tumuklas ng mangyayari sa'yo, iha. Hindi kasi parehas ang lahat ng pagsubok kapag nagkaroon ka ng bertud. Sa oras na lagnatin ka uli mamayang gabi, kunin mo ang mga gamit. Diba, gabi ka naman sinusumpong. Magiging maganda yan, iho. Marami kang mararanasang kakaiba. Aalis na ako. Mag-iingat ka. Wika ng matanda. Magtatanong pa sana si Jaime, ngunit hindi na ito lumingon pa. Para bang nagmamadali na animoy merong kinakatakutan. Napatingin si Jaime sa isang banda. Halatang nag-iisip ng malalim. Hindi niya alam kung paniniwalaan ba niya ang manggagamot sa mga sandaling ito. Pagsapit ng gabi, muli siyang nakaramdam ng pagbigat sa katawan. Nagsimula na rin itong lagnatin. Tinanong ni Marsing kung ano ang payo ng manggagamot. Wala naman, nabati lang daw ako. Sige na, matulog ka na, kakayanin ko to. Tugon ni Jaime. Hindi niya pinaalam sa asawa ang mga sinabi ng manggagamot. Hating gabi, nang makarinig si Jaime ng mga kaluskos, pansin niyang tila nagwawala ang kanilang kalabaw. Paglingon ni Jaime sa asawa at anak, mahimbing itong natutulog. Kahit mabigat ang pakiramdam, pinilit ni Jaime ang bumangon para suriin sa bintana ang nangyayari sa labas. Maliwanag ang buwan, kaya naaninag niya ang pinagtatalian ng kalabaw. Wala namang kakaiba, maliban sa kaluskos at mga apak sa damo. Ilang sandali pa, may napansin si Jaime na maitim na bagay na animoy nakadapa sa kanilang sakahan. Pinagmasdan niya ito hanggang sa nakita niyang gumagapang na parang gagamba. Patungo ito sa kanilang kamalig doon sa sakahan. Inisip ni Jaime sa mga sandaling ito na baka magnanakaw lamang. Kaya naman bumaba siya ng tahanan at kinuha ang itak na nakasuksok sa gilid ng pintuan. Pinuntahan niya ang kamalig at nang makarating ay wala namang tao. Naupo siya sa papag ng kamalig dahil sa sakit ng kasukasuan. Ilang sandali pa, biglang yumugyog ang kamalig. May narinig si Jaime na malakas na angil. Kinabahan si Jaime sa mga sandaling ito. Marahan siyang sumilip sa bubong at sinuri kung ano. Nanlaki ang kanyang mga mata. May nakadungaw sa kanya na napakapangit na muka. Isa itong aswang. Pula ang mga mata. Nakausli ang matutulis at malaking ngipin. May suot pa itong kwintas na may nakasabit na bilog at itim na bato. Napalunok ng laway si Jaime. Marahang dumapa. Nagtago sa silid ng kamalig. Tila nawala ang masamang pakiramdam ni Jaime at napalitan ito ng matinding kilabot. Ilang sandali pa ay yumugyug uli ang kamalig hanggang sa napansin niya may nalaglag sa kanyang paanan. Ito yung hugis na suso, bagay na napulot niya. Dinampot ito ni Jaime. Maniwala kayo o hindi, yung aswang na nakapatong sa bubong, bigla itong lumundag sa lupa. Kitang-kita ni Jaime kung paano ito nagwala na animoy may kinakalaban.
hanggang sa muli itong umangil pero boses nasasaktan. Patuloy sa pagwawala ang nilalang hanggang sa para itong asong umiiyak habang papalayo. Nakaramdam ng luwag si Jaime sa mga sandaling ito. Lumabas siya sa kamalig pero may nakita siyang malaking nilalang na nakatayo sa gilid. Hindi niya makita ang mukha nito. Napakalaki. Hanggang bewang lang ang nasisilayan. Hanggang sa bigla itong naging isang kalabaw. Kinuskus ni Jaime ang kanyang mga mata. Niyugyog ang ulo, kung hindi ba guni-guni ang lahat. Pero kalabaw talaga ang nakikita niya. Hindi pangkaraniwan ang laki nito. 2 beses na higit sa isang normal na kalabaw. At yung mga mata, purong kulay puti lang. Napansin niyang bumubuka ang bibig na animoy nagsasalita. Hanggang sa bigla na lang naglaho ang kalabaw. Sinipat pa ni Jaime kung saan patungo. Subalit wala na talaga. Hindi niya lubos maintindihan ang nangyayari. Totoo lahat ng nakita niya. Hindi siya maaaring magkamali. Tinignan niya ang bagay na nakuha. Medyo mainit pa ito. Habang papauwi, bigla siyang nakarinig ng boses. Boses na parang galing sa malaking tao. Huminto si Jaime. Sinuri kung saan ito nanggagaling. Pero wala siyang makita. Ingatan mo ang bigay ng kalikasan. Bihira lang ang mga taong nabibiyayaan ng ganyang gamit. Isang bertud na galing sa sungay ng kalabaw. Pambihirang lakas ang taglay niyan, ngunit may limitasyon. Kailangan mong ilublob sa tubig ang gamit para lumakas uli, kagaya ng isang normal na kalabaw. Wika ng boses na kanyang naririnig. Dali-dali siyang naglakad at nang makarating sa bahay, uminom kagad si Jaime ng tubig. Pansin niyang wala na ang pananakit ng kanyang katawan. Parang napakakondisyon na animoy nakapagpahinga ng ilang araw. Hindi na bumalik sa pagtulog si Jaime hanggang sa sumapit ang umaga. Hindi man lang siya nakaramdam ng pagod. Dito niya napagtanto na totoo ang mga sinabi ng matanda at ang narinig niyang boses kagabi. Maaring isa itong engkanto, isang sugo ng Panginoon at pinagkalooban siya ng bertud. Nagtaka noon si Marsing dahil napakaaga gumising ni Jaime. "Oh, ang aga mo naman. Nilalagnat ka kagabi, di ba?" Tanong ni Marsing. Ngumiti lang si Jaime at sinabing nakatulog siya ng maayos. Pero lingid sa kaalaman ng asawa na hindi natulog si Jaime, ayaw niyang ipaalam. Baka isiping nababaliw na siya. Muli siyang pumunta sa kamalig. Nakita niya pa ang mga bakas na kinahig ng aswang mula sa pagwawala nito. Hinila ni Jaime ang daro sa ilalim ng kamalig upang ilagay ito sa kanyang kalabaw. Hanggang sa bigla siyang napahinto at kita sa muka ang pagkagulat. Mabigat ang daro, pero madali niya itong nabuhat na parang 1 kilo lang. Nang tanggalin niya sa pagkakatali ang kalabaw sa puno, lumapit ang hayop sa kanya na parang tutang napakaamo. Nagulat si Jaime ng mga sandaling ito. Isang toro ang kalabaw at matapang, pero biglang naging maamo. Napansin niya pa ang isang sungay nito
Yung bandang dulo ay putol na. Sandali nga. Tama ba? Galing sa kalabaw ko yung bertud. Paano nangyari yun? Wika ni Jaime sa sarili. Naisip niya na puntahan si Manang Ibay pagkatapos ng trabaho. Tanghali pagkatapos kumain. Nagpaalam siya sa asawa na may pupuntahan. Hindi naman kumibo si Marsing. Tumango lang ito. Kita sa mukha na masaya dahil pansin niyang masigla si Jaime. Pinuntahan ni Jaime si Manang Ibay. Nang makarating sa tahanan ng matanda, pansin niyang sarado ang pintuan at bintana. Nagtanong siya sa anak ng matanda na kapitbahay lang. Sinabi naman ito na nasa labas ang kanyang nanay, nagpapahinga. Ganun ba? May itatanong lang sana ako eh. Wika ni Jaime. Nay! Nay! May bisita po kayo, magpapagamot po yata. Wika ng anak ni Manang Ibay. Nagbukas ng bintana at sumilip ang matanda. Nariyan ka pala, iho. Masama kasi ang pakiramdam ko. Kaya nagpahinga muna. Teka sandali, pupuntahan kita. Wika ng matanda. Pagbukas ng pintuan, napansin ni Jaime ang kamay ng matanda na nakabalot ng tela. Napakaraming pasa sa mga binti nito. Naku, ano pong nangyari sa inyo? Tanong ni Jaime. Doon sa sentro. Papawi na ako ng sunggabad ako ng aso eh. Langya, hindi tinali ang mga alaga. Mabuti na lang pasalang ang natamo ko. Ganun po ba? Totoo po yung sinabi niyo kahapon. Nasa akin na po yung bagay. Itatanong ko lang po sana. Nakakapagtaka po kasi. Galing pala sa kalabaw yung gamit. Pero bakit may narinig akong boses? Ang sabi bigay daw ng kalikasan. Isang malakas sa bertud daw po. Tanong ni Jaime. Akala ko naman kung ano na ang sadya mo. Ganun talaga kapag nakakuha ka ng bertud. Kalabaw mo lang ang ginamit na kasangkapan. Pero ang totoo, galing sa mga elemento ang bagay na nakuha mo. Pakaisipin mong elemento ang kalabaw ha? Hindi iho. Kung saan mo nakuha ang gamit, magiging katumbas nito kung ano ang katangian ng pinanggalingan. Nakuha mo ba ang ibig kong sabihin? Mapalad ka at hindi nakuha ng iba ang gamit. Pinabayaan mo pa naman sa kamalig niyo. Malakas ang bertud ng sungay ng kalabaw. Madalas nakikita mo, ngipin di umano ng kalabaw ang suot na tao. Peke naman. Ang paniniwala na ang bertud ng ngipin ng kalabaw ay malakas umano. Mali. Ang totoo, ang bertud galing sa sungay ng kalabaw. Yan ang malakas. Yan ang sandata ng mga kalabaw. Diyan sila kumukuha ng lakas. Pagpapaliwanag ng matanda. Napakunot ang mukha ni Jaime. Tumingin sa isang banda. Halatang malalim ang iniisip. Ilang sandali pa nagpaalam si Jaime na aalis na ito. Ngumiti naman ng matanda. Hanggang sa biglang kumabog ang dibdib ni Jaime. Nakita niya ang suot na kwintas ni Manang Ibay. Kaparehong suot ng aswang na nakita niya kagabi. Nagtayuan ang mga balahibo sa katawan ni Jaime.
Napakunot ang muka. Kita ang pagkagulat. Napansin naman ng matanda ang naging reaksyon niya. Kaya sumimple ng kamot sa ulo si Jaime. Yumuko at naglakad papalis. Habang papalayo, sumasaglit pa siya ng tingin sa matanda. Iba ang titig nito sa kanya. Iba na ang hinala ni Jaime sa mga sandaling iyon. Sa isip niya si Manang Ibay. Ito malamang ang aswang na nakita niya sa kamalig. Marahil gusto nitong kunin ang bertud ng sungay. Pero kung aswang man yung matanda na yun, bakit nagagawa nitong humawak sa tubig na may asin? Tanong ni Jaime sa sarili. Ilang araw ang nakalipas. Hindi na binalikan pa si Jaime ng lagnat. Pero palagi siyang nakakaramdam na may umaaligid sa kanilang tahanan tuwing gabi. Kapag sinisilip niya, wala namang nakikita na kung ano. Isang araw, bumisita sa tahanan nila ang isang kaibigan ni Jaime. Itago na lang natin sa pangalang Samuel. Ang taong ito ay may bertud din. Isang medalyong sator at mutya ng bao. O kumusta Samuel? Nakalaya ka na pala? Bungad ni Jaime. Nakulong si Samuel ng 6 na taon. Nakasuhan ng physical injury. Nang minsang nakipag-away sa kaalitan, nagulpi niya ang tao. Sa mga sandaling ito umaga at kasalukuyang nasasakahan si Jaime, nagtatanim ng mga binhi ng gulay. Eto, maayos at nakalabas na. Nasayang yung 6 na taon ko. Nga pala, iba yung nararamdaman ko sa'yo ah. Parang sobrang bigat ah. May gamit ka ba? Wika ni Samuel. Napakunot naman ang mukha ni Jaime. Alam ng kaibigan ang kanyang dala. Pero sinabi niya ang totoo. Pinaliwanag niya kung anong klase at ang mga naranasan bago makuha ang gamit. Samuel, gabi-gabi may umaaligid sa bahay. Hindi ko naman makita kung ano. Iniisip ko baka ito yung nagbigay sa akin ng gamit. Wika ni Jaime. Ganun ba? Teka, baka hindi. Kasi hindi naman nagpaparamdam ang nagbibigay ng mga kakaibang bagay. Pero natural ang pagsubok sa mga elemento at ibang tao, lalo na kapag nalaman nilang may gamit ka. Kakambal na dyan ang kakaibang karanasan kapag talagang mabisa ang nakuha mo. Ngayon pa lang ako nakarinig ng bertud mula sa sungay ng kalabaw eh. Talaga bang malakas yung pangangatawan mo? Pwede ba kitang masubok? Wika ni Samuel. Ha? Paano naman? Pasensya na. Wala akong alam sa mga subok na yan eh. Tugon ni Jaime. Halika, palitan tayo ng suntok. Ikaw ang mauna sa dibdib lang ha. Huwag kang mag-alala, wala to. Natural lang sa akin ang subukan ng gamit. Minsan nga iniitak ako eh. Banat ni Samuel nang mapansing tila nag-aalinlangan si Jaime. Sige, suntukin mo ako sa dibdib. Yung buong puwersa mo ha. Para matimbang ko kung gaano kalakas yung gamit kasabay ng pagsuntok mo. Ayaw mang gawin ni Jaime. Napilitan siya. Hinamon siya ng kaibigan. Huminga ng malalim si Samuel. Pagudyat ng tango. Buong lakas sa binigyan ng suntok si Jaime patungo sa dibdib ng kaibigan. Tunog sinibak na kahoy ang pagkatama. Nayanig ang buong katawan. Napaatras at biglang lumuhod.
nagsuka. Mabilis namang inalalayan ni Jaime ang kaibigan. Tinanong kung ayos lang ba ito habang naglalakad patungo sa kamalig. O ayan, dito ka na lang muna. Pambihira. Ngayon pa lang ako nakasubok ng ganito kalakas sa gamit ah. Parang katumbas ng 3 maso yung bigat. Mabuti na lang hindi ko tinodo. Wika ni Jaime. Napangiti naman ang kaibigan. Napatunayan niya ang lakas ng bertud. Matapos noon nag-inuman ang dalawa ng tuba. Doon lang sila sa kamalig tumagay. Umuwi ang kaibigan ng gabi. Lasing na ito. Hinatid ni Jaime si Samuel hanggang sa kalsada. Pagkauwi ni Jaime, sumusuray na ito. Malitang daanan. Ang gilid ay lampas tao na mga talahib. Napahinto si Jaime sa isang puno ng nyug. Napansin niya kasing may sumulpot bigla sa unahan. Yung bang napakabilis na tumawid ng daan at bigla na lamang nawawala. Alam ni Jaime na merong kakaiba sa paligid. Dala na rin ang nakainom. Naging malakas ang loob nito. Hinamon kung sino ang nasa paligid. Gabi-gabi na lang nagpaparamdam. Hanggang paramdam lang naman. Ano bang sadya mo? Bakit hindi mo subukang lumapit? Wika ni Jaime. Subalit wala namang nagpakita sa kanya. Nagpatuloy sa paglalakad nang biglang may humarang sa kanyang daanan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ito yung aswang na nakita niya doon sa kamalig. Nakita niya din ang suot na kwintas nito. Nakagaya ng kwintas ni Manang Ibay. Nagkatitigan silang dalawa. Humahangos ang nilalang. Nanlilisik ang mga mata. Ilang sandali pa. Sinunggaban si Jaime. Natumba siya sa lupa. Umatras habang nakaupo, patungo sa isang puno ng nyug. Ibigay mo sa akin ang nakuha mo. Kung hindi, papatayin kita. Wika ng aswang. Kumapit si Jaime sa puno. Marahang inangat ang katawan. Sinasabi ko na nga ba eh. Ikaw si Manang Ibay, tama? Gusto mong kunin ang gamit ko. Pero may humadlang sa'yo. Hindi kumibo ang nilalang. Lumapit ito kay Jaime. Sinakal siya. Pero hinawakan ni Jaime ang kamay ng aswang. Hinila niya ito. Inuntog ang ulo sa puno ng nyug. Umangil ng malakas ang aswang. Nagpasuray-suray ito habang sapu ang noo. Hindi na inantay pa ni Jaime kung ano ang susunod na gagawin ng nilalang. Kagad niya itong binigyan ng isang malakas sa suntok. Tinamaan ito sa panga, dahilan para matumba sa lupa. Tatapakan niya sana ang leeg. Ngunit inangat ng nilalang ang kamay at biglang nagsalita. Huwag! Ako to si Manang Ibay mo. Pasensya na kung hindi ko mapigilan ang sarili kong kunin ang gamit. Normal ito sa amin. Normal to sa aming lahi. Pinoprotektahan ko lang ang sarili ko, Jaime. Patawarin mo ko. Pagpapaliwanag ng aswang. Nakaramdam ng awa si Jaime. Napasandal siya sa puno. Naisip na tama ang sinabi ng matanda. Pinatawad niya si Manang Ibay. Mabait na tao naman ito at walang nabalitang ginambala maliban sa kanya. Naitanong niya kung bakit hindi tinatabla ng asin ng matanda. Ito ang pangunahing pangontra sa aswang. Ang sagot niya, isa siyang manggagamot kaya alam niya ang pandepensa.
Magmula ng araw na yun, naging magkatuwang ang dalawa. Tumutulong si Jaime sa iba't ibang pamamaraan kung paano makakapanggamot si Manang Ibay. Sino ba namang mag-aakala? Ang minsang nagturo sa kanya, ito rin ang nais na kumuha ng gamit. Ngunit sa bandang huli, sila din ang naging magkatuwang upang tumulong sa ibang tao. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Hebron. Taong 1994, probinsya ng Iloilo. Diyos kong buhay to. Lasing ka na naman, Piping. Ano? Ganito na lang ba tayo palagi? Abay, buntis pa ako sa pangpito nating anak. Yung kambal natin wala na akong matimplang panggatas. Kung alam ko lang na ganitong sasapitin ko sa'yo, sana hindi na lang ako... Ano? Naninisi ka ba? Ginusto mo naman yung lahat. Anak ka kasi ng anak. Ang sabi ko sa'yo, uminom ka ng nilagang ugat ng makaya nang hindi matablan para di ka mabuntis. Tapos ngayon ako yung sisisiin mo. Nasaan ang matino mong anak, ha? Wala dito. Nga pala, may 5 ka ba? Kailangan kong pang-alak Kung wala, huwag ka magdrama. Tugon ni Tatay Piping. Nasa laot po si Kuya Hebron. Kagabi pa nga po yun hindi umuwi. Hindi man lang po kayo nag-aalala sa kanya. Walang kwentang ama. Wika ni Noli. Sinampal ni Tatay Piping si Noli. Ayon dito, walang karapatan ng anak na magsalita ng ganun. Tanging pag-iyak na lang ang nagawa ni Nanay Lusing. Naawa ito sa mga bata. Ni hindi nito magawang ipagtanggol ang mga anak dahil sa kalagayan niya. Naisip nito, kung sana ay may lakas siya para labanan ang asawa para sa mga bata. Kung sana ay meron siyang kakayahan na mailayo sila sa malupit na ama. Ngunit tanging pagyakap ang nagagawa niya sa tuwing sasaktan ni Tatay Piping ang kanilang mga anak. Bata pa lang, nagtanim na ng galit ang magkakapatid lalo na si Hebron dahil sa ama nilang lasinggero at batugan. Ni hindi nila naranasan ang buhay na matiwasay. Halos hindi pa nito tinitirhan ng makakain ang mga anak. Bagkus ay palagi nitong inuuna ang sarili. Kung may pagkain man sila, lagi nitong tinatago para pulutan. O kung minsan sadyang inuubos niyang kainin. Sa kabilang banda, halos isumpa naman ni Nanay Lusing ang asawa. Dahil ayon dito parang sinasapian palagi ng demonyo. Bagaman hindi ito ang gusto niyang mapangasawa, wala nang atrasan pa. Walang araw na hindi umiiyak si Nanay Lusing, lalo pat bilang ina. Nahihirapan ng kalooban niyang makita ang mga anak sa ganong kalagayan. Ganun pa man, masasabing hindi namanan ng mga anak ang anumang pag-uugali ng kanilang ama. Lalo pa si Hebron, napakabait at sobrang matulungin. Ginagawa niya ang lahat para maalalayan ang pamilya. Kuya, buti na lang nandito ka na. Si tatay, sinampal na naman ako tapos si nanay kanina. Nag-aaway na naman sila Wika ni Noli. Sige na Noli, magpahinga ka na. Kami nang bahala ng kuya mong mag-usap. May mahalaga akong sasabihin sa kanya. Niyakap ni Hebron ng kapatid bago pa man matulog. Wala na si Tatay Piping. Umalis na naman ito para katagpuin ang mga barkadang manginginom.
Hawak ng Nanay Lusing ang tiyan habang naglalatag ng mga gagawin sa anak. Ayon sa ina, malapit na ang kabuhanan niya. Kaya naman sinabihan niya ang binata na sunduin ang lola sa kabilang isla. Ramdam ng binata na hindi maganda ang kalagayan ng ina. Ilan silang magkakapatid. Ngayon lamang ito humiling na papuntay ng kanyang nanay sa araw ng panganak. Alam mong kumadrona ang lolo nyo, Hebron, at saka manggagamot din yon. Patawarin nyo sana ako kung hindi ko man lang sila napakilala sa inyo. Dahil sa galit ko sa ama ko, kaya mas pinili kong wag na magpakita sa kanila. Maging kayo, hindi ko pinakilala. Wika ni Nanay Lusing. Ano po ba kasing dahilan, Nay? Wala naman po kayo nakwento sa amin eh. Yung tatay niyo po ba, kapareho ni tatay? Nananakit po ba? At saka saan ko po sila hanapin? Wika ni Hebron. Sa baryo Manapag sila nakatira, malapit doon sa may bundok. Kilala ang Lola Marcia mo sa lugar kung kaya't pwede mong itanong kung saan sila nakatira. Ilang taon na din na wala akong balita sa kanila. Anak, magbadali ka at baka hindi naabuti ng pagbilog ng buwan, lalabas na ang kapatid mo. May mga pangitain ako nakikita at ramdam kong hindi magiging maayos ang... Napatigil sa pagsasalita si Nanay Lusing nang biglang may sumipa sa kanilang pintuan. Si Tatay Piping na animoy nababaliw na. Lasing na lasing. Parang mamamatay tao kung umasta. Inilayo ni Hebron ang ina. Alam niyang maaari itong masaktan. Samantalang mahinahon niyang inawat ang ama. Tay, nakikiusap po ako. Matulog ka na lang po. Kailangan na po magpahinga ni nanay at mga kapatid ko. Sige na po, tay! Natigil sa pagsasalita si Hebron nang bigla siyang sinuntok ng ama. Malakas ang pagkakatama nito. Kaso nga lang dahil sa respeto ni Hebron, kung kaya't hinayaan niyang maubos ang puwersa ng ama sa katawan, wag lang sa ina at mga kapatid. Tiniis ng binata ang sakit upang hindi na magising ang mga kasama sa tahanan. Nakasanayan na ni Hebron ang ganitong sistema. Halos gabi-gabi, sinasalo niya ang kamao ni Tatay Piping. Abat, baliw ka pala eh. Kumatapang ka. Labanan mo ako. Kayabang mo ah. Di porket ikaw yung naghahanap buhay. Ganyan ka. Oy, lalaki ni Lusing. Bakla ka ba? Hindi ka ba marunong sumuntok? Nagulat si Hebron nang biglang bumagsak ang ama sa harapan. Hindi niya namalayang kumuha pala ng tiyempo si Nanay Lusing para awatin sana ang asawa. Hawak nito ang isang kahoy. Walang pagdadalawang isip na hinampas sa ulo si Tatay Piping. Kaagad namang nawalan ng malay dahil sa lakas ng palo ni Nanay Lusing. Nay, ano pong ginawa niyo, aray? Medyo masakit po yung tagiliran ko eh. Pagpasensya niyo na po ah. Hindi ko kayang labanan si tatay lalo pat alam kong lasing lang yan eh. Wika ni Hebron. Hindi yan dala ng alak, anak. Talagang ganyan yung tatay mo. Kulang pa yan sa mga pinagagawa niya sa atin. Pag ako sinapian ng demonyo, hindi lang yan ang aabuti ng batugan mong tatay. Wika ni Nanay Lusing. Kalma lang po, Nay. Huwag niyo na pong tawagin demonyo at baka pumasok pa sa bahay natin yung mga spirito dyan eh. Hindi natin kaya yun pag nagkataon. Sige na po, Nay, pumasok na po kayo. Ako na pong bahalang mag-asikaso kay tatay. Kawawa naman kung iiwan lang natin yan dyan sa sahig eh.
Wika ni Hebron. Hayaan mo siya dyan, anak. Tama lang yan sa kanya. Halika at may ipapakita ako sa'yo. Gusto ko sanang bukas na bukas din lumayag ka na. Mas mapapadali kung maglalakbay ka gamit ang bangka. Isuot mo tong kwintas ko. Bigay ito ng Lola Marcia mo. Sa oras na makita niyang suot-suot mo ito, sigurado akong makikilala ka niya. Wika ni Nanay Lusing. Paano naman po kayo? Sa ganitong kalagayan, kung maaari sana, itali na muna natin tong… Makinig ka. Wala na tayong oras. Sikapin mo anak na makabalik ka agad at ako nang bahala sa tatay mo. Alam kong hindi niya ako kayang saktan dahil sa kalagayan ko. Pero hindi rin ako magpapakampante. Lalo pat hindi pa kaya ng mga kapatid mo na ipagtanggol ang sarili nila. Niyakap ni Hebron ang ina bilang pagsang-ayon sa gusto nito. Halos hindi na siya makatulog sa kakaisip kung ano ang magiging resulta ng pag-alis niya. Hawak ang suot na kwintas mula sa ina. Nanalangin si Hebron. Nagabayan siya ng ama sa kung ano mang gagawin. Madaling araw nang magising siya dahil sa amang umuungol. Alam niyang nagdamdam ito dahil sa paghampas ni Nanay Lusing. Bumangon ng binata para alalayan si Tatay Piping. Inayos niya lang ito ng higa sa mahabang upuan bago tuluyang umalis sa lugar. Bumangon na din si Nanay Lusing para alalayan ang binata sa pag-aayos ng mga dadalhing gamit. Bago pa man pumutok ang liwanag sa lugar, umalis na sa Hebron baon ang pag-asang mahanap ang Lola Marcia. Gamit niya ang maliit na bangkang demotor. Binagtas ang daan patungo sa isla. Halos inabot ng ilang oras ang binata hanggang sa marating niya ang lugar na hinahanap. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Hebron. Dahil sanay sa paglalayag, hindi na itong nahirapang hanapin ang daungan ng isla. May iilang mga kabayan ang malapit sa dalampasigan. May iilang tao din siyang nakasalubong habang binabagtas ang daan papasok ng Baryo Maraphag. Naging maayos naman ang pakikitungo ng mga taong napagtanungan niya patungkol sa taong hinahanap. Katunayan, isang taglugar ang nagturo sa kanya kung saan matatagpuan ang bahay ni Lola Marcia. Sinamahan pa siya nito upang hindi maligaw. Tapo, Lola. Tapo. May naghahanap po sa inyo, Lola Marcia. Wika ng sumama sa kanya. Parang wala po yatang tao, Manong. At saka… Walang tao. Anong tawag mo sa akin? Anino? Napaatras ang dalawa nang biglang sumulpot si Lola Marcia mula sa likod ng isang punong malapit sa tahanan. Napatitig si Hebron habang sinisipat ang ora ng karap. Pakiramdam ng binata, karap niya ang ina. Bagaman may katandaan, pero halos kamukhang kamukha ito ni Nanay Lusing. Napangiti siya habang lumuluha. Tinitigan naman siya ng matanda na animoy inaalam kung sino ang karap. Tititikan mo na lang ba ako? O magmamano ka? Ano? Tara! Nagdala ka ba dito ng pipe? Tinitignan lang ako. Hindi nagsasalita. Wika ni Nanay Lusing kay Toro. Ito ang kasama ni Hebron. Nako, pasensya na po kay Lola. Hindi ko po maiwasang titigan ka eh. Kamukhang kamukha niyo po yung nanay ko, si Nanay Lusing.
Pinapahanap ka po niya sa akin. At salamat po sa Diyos nakita kita kagad. Turo, salamat sa paghatid sa akin dito ha. Hindi na nakapagsalita ang matanda. Kagad nitong niyakap ang binata habang humahagulgol. Nanghingi pa ito ng tawad na hindi kagad siya nakilala. Nahampas pa nito si Turo. Dahil ayon sa matanda, hindi man lang sinabi ng lalaki na apo niya ang karap. Aray ko naman po. Hindi ko nga po alam na kakilala mo po yan eh. Sinamahan ko lang para kasi nakikita ko sa tindig niya yung yumaong mong asawa, Lola Marcia. Tugon ni Turo. Huwag mo nang sabihin, Toro. Baka hampasin kita uli ng dala kong dahon. Matagal nang nilimot ng panahon ng taong niya. Kaya pakiusap, huwag sa harapan ng apo ko. Ala, sige. Toro, pwede bang dalin mo kay Anita itong mga halamang gamot? Maliligo kasi yun ngayong araw. Yung bagong panganak. Kailangan niya to para iwas binat. Pakisabi, susunod na lang ako. Napatango na lang si Turo. Alam niyang hindi maiwan ng matanda ang bagong panauhin. Pinapasok ni Lola Marcia si Hebron sa mumunti nitong kubo. Ayon sa binata, kung sa labas mo titignan ang kubo ni Lola Marcia, masasabi mong napakahirap niya. Pero kapag nakapasok ka sa loob, malinis ang lugar. Napakaayos. Nakakita siya ng mga kwintas sa loob ng tahanan. Nakasabit ito sa dingding ng sala, kung saan makikita ang iba't ibang uri pa. Inisa-isa niya ang kwintas, kung meron bang kaparehan ng suot niya. Pero nadismaya ang binata dahil wala itong nakita. Napalatag naman ng kwento ang matanda na ayon kay Lola Marcia, galing iyon sa lugar ng mga antingero. Laking pagtataka ni Hebron kung paano at saan ito nakuha ng matanda, gayong hindi na halos makalakad dahil sa kalagayan niya. Noong malakas pa ang lolo Kansas mo, lahat ng mga yan ay nakuha niya sa isla ng mga antingero. Lahat ng mga mutya ay napapagana niya, maliban dyan sa suot mo. Pero maaga siyang nawala, kasabay ng mga maling desisyon na nagawa niya. Maging ang nanay mo, naging kasangkapan para lang maisakatuparan ng mga kagustuhan. Wika ni Lola Marcia. Ibig sabihin, benenta niya po ang nanay ko sa taong lasinggero at batugan. Lola Marcia, kaya po ako nandito ngayon. Delikado ang lagay ni Nanay Lusing. Ang sabi niya hanapin daw kita eh. Ang hindi ko lubos maisip, Lola, bakit kinakailangan pang humantog sa ganito? Ang lapit niyo. Bakit hindi niyo po hinanap si nanay? Napalingon sila nang biglang napasagot ang kambal ni Nanay Lusing, si Tio Lucio. Napayak ang matanda nang biglang maglatag ng istorya ang anak na animoy nagkaroon ng kapansanan. Hindi ito makapagsalita ng tuwid. Maging ang paglakad ay iika-ika. Mas lalong naguluhan si Hebron nang makita niya ang kaparehong kwintas na suot din ng tiyuhin. Mahabang kwento, apo. Nagawa yun ni Lola Kansas mo. Nailayo ang nanay mo dahil sa sumpa na ipinataw ng mga diwata ng isla. Nakuha ng lolo mo ang kambal mutya sa paanan ng nasabing lugar. Akala niya
magdudulot ito ng kabutihan sa nagtatangan. Pero nagkamali siya. Sobrang sakitin ang kambal ng mga panahong iyon. Kahit ako, may karunungan, hindi maintindihan kung paanong gagamutin ang mga anak ko. Wika ni Lola Marcia. Lola, tama bang ibenta si Nanay Lusing sa taong walang kaluluwa? Lahat po kaming anak niya. Nagdurusa dahil nagkaroon kami ng amang walang silbi. Kambal din po ang kapatid ko. Ngunit sa awa ng Diyos, maayos naman sila. Ang kinakatakot ko yung mga sinabi ni Nanay. Natatakot ako sa posibleng mangyari sa kanya. Biglang nakaramdam ng pag-init ng katawan si Hebron. Parang may kung anong enerhiyang humihila sa kanya palapit kay Tio Lucio. Hindi ito nakayanan ng tiyuhin. Bigla na lang itong nawalan ng malay. Samantalang nanatiling matikas si Hebron, na para bang may kung anong nilalang ang lumukob sa sistema niya. Maging ang boses niya ay nagbago. Diyos ko, matagal na panahon nang sinaliksik ng lolo mo kung paanong gagana ang gamit na yan. Lahat ng ritual, ginawa niya. Isa sa naging dahilan para ibenta ang nanay mo. Nagsagawa siya ng ritual na hindi ko maintindihan kung sino ang nakapagturo sa kanya. Nagkandawatak-watak ang pamilya namin dahil sa kakahanap niya ng paraan. Nahimasmasan si Tio Lucio at biglang bumangon na parang walang nangyari. Nagulat si Lola Marcia nang bigla itong magsalita ng maayos. Maging ang lakad ay naging tuwid. Napagulgol ang Tio dahil kahit siya, hindi maintindihan ang nangyayari. Ay, maayos na po ako. Mula nang pasot sa akin ni tatay ang kwintas na yan, parang palagi akong nalalantay. Pakiramdam ko nanghihina. Ang buong akala ni tatay noon may sumpa daw. Hindi pala kaya ng sistema ko ang puwersang nilalabas ng mutya. Lalo na kung sasapit ang kabilugan ng buwan. Mali si tatay na eh. Maling-mali po siya. Wika ni Tio Lucio. Ang mutyang ito ay galing sa bantay ng kabundukan. Ang uway ni Ulang Toyang. Hindi ito pwedeng hatiin o gamitin ng mga nilalang na hindi pinili ng mutya. Anumang maling paggamit ng mutyang ito, may kaakibat na sumpa sa nagtatangan. Niyakap ni Lola Marcia si Hebron dahil sa apo kung bakit nagkaroon ng linaw ang mga pinagagawa ng asawa. Si Hebron din ang maglalatag at magbabalik ng nasirang reputasyon dahil sa maling pagkaunawa sa mga tangan. Nasabi ni Lola Marcia na matapos sa mga ginagawa ng asawa, naging kalbaryo na ang buhay nila. Maraming mga taong nagalit dahil maging ang ginagawang ritual ng lolo nagdudulot ng pinsala sa mga nakapaligid sa kanila. Napagkamalan silang mangkukulam. Naibenta ni Lolo Kansa si Nanay Lusing dahil ito lang ang paraan upang mailayo siya sa sumpa. Kailangan ko na pong umuwi. Ang nanay at mga kapatid ko, delikado sa kamay ng demonyo naming ama. Lola, halina po kayo. Wika ni Hebron. Sige na po nay, ako na pong bahala dito. Ayusin niyo po ang dapat ayusin. Itama niyo po lahat ng pagkakamali. Salamat Hebron ha. Hulog ka sa amin ng langit. Nag-ayos na si Lola Marcia ng mga dadalhin. Nagbitbit ito ng konting kagamitan, partikular sa pagpapaanak. Sumakay sila muli sa bangka. Hindi naging madali ang paglalayag ng dalawa.
Animoy sinusubok sila ng langit. Bumagsak ang malakas na ulan. Kahit pa wala namang ulap. Nakakapagtaka. Parang sa bangka lang nila bumubuhos. Ganun pa man, subok at malawak ang karanasan ng binata ni hindi man lang natitinag sa nangyayari. Habang si Lola Marcia, nanginig dahil sa pinaghalong kaba at lamig na nagmumula sa ulan. Ilang oras sinuong ng dalawa ang hindi maipaliwanag na pangyayari. Ganun pa man, nanatiling kalmado si Hebron. Ang tanging nais ay makarating sa ligtas na lugar. Napangiti pa ito nang marating nila ang daungan. Nagmadali na ang binata. Halos buhatin niya pa ang lola para mabilis na makapaglakad. Apo, malayo pa ba tayo? Abay, hindi ko na kaya. Sa edad kong to, hindi ko na kaya maglakad ng malayo. Malapit na po tayo, Lola. Pasensya na po kayo pero kailangan nating bilisan. Walang nagawa ang matanda kung hindi sundin ng apo. Minuto lang ang lumipas nang marating nila ang bakuran ng tahanan. Sa labas pa lang, narinig nila ang pag-iyak ng mga kapatid. Napatakbo ng mabilis ang binata. Binuksan ang pintuan. Ramdam niya ang tensyon sa loob dahil sa pagsigaw ng mga kapatid. Nanlaki naman ang mata ng ama nang makita siyang papasok. Nagulat si Hebron. Nakita niyang nakatali ang nanay. Naliligo sa sariling dugo. Demonyo ka! Anong ginawa mo sa nanay ko? Nay! Nay! Nasaan ang mga kapatid ko? Ilabas mo yung mga kapatid ko! Parang may sapi si Tatay Piping. May hawak itong itak. Nanlilisik ang mga mata. Habang kinakalaga ng binata si Nanay Lusing, panay naman ang sambit niya ng panalangin. Umiiyak ito habang inaayos ang ina. Maging si Lola Marcia, humagulgol na din. Susugod sana ang tatay sa kanya. Hinampas ito ni Hebron ng kahoy. Sa lakas ng pagkakampas, hindi man lang natinag ang karap. Animoy sinasaniban talaga ng demonyo. Tumigil ka na, Tay. Huwag mo akong bigyan ng dahilan para patayin ka. Alam kong naririnig at naiintindihan mo ko. Wika ni Hebron. Sino ka ba sa akala mo? Lumaki lang ang katawan mo pero anak lang kita. Kayang-kaya din kitang patayin. Kapag hindi ka pa tumigil, Tay, hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Napatawa ng malakas si Tatay Piping. Animoy naging hudyat pa sa kanya ang suguri ng tagaang anak. Nanlaki ang mga mata niya. Kahit anong gawing paghampas kay Hebron, hindi man lang ito tinatablan. Sinakal ni Hebron ng ama. Inangat sa lupa. Nanlilisik pa rin ang mga mata nito. Ibinalibag si Tatay Piping sa dingding ng tahanan. Dahil sa puwersang pinapakawalan, nasira ang dingding ng bahay. Nakita niya ang mga kapatid sa gilid na nagyayakapan. Samantalang si Lola Marcia ay walang tigil sa pag-iyak. Indikasyon na wala ng buhay si Nanay Lusing. Dahil sa mga nakita, lalong sumabog ang galit ni Hebron. Hindi na nagawa pang bumangon ng ama para sugurin niya ito. Buong lakas niyang pinagsusuntok ang mukha ng tatay. Sa lakas ng pagkakatama, walang tigil sa pagtalsik ang dugo hanggang sa binawian ito ng buhay. Matapos naman ang lahat ng kaganapan, dumating ang kapitan sa kanilang tahanan.
Alam namin yung nangyayari dito. Lahat ng kabutihan may hangganan. Walang puso yung tatay nila. Alam namin kung paano sila pinahirapan, kung paano sila saktan. Hindi lang kami makagawa ng akbang dahil wala namang nagre-reklamo. Pero, Manang, huwag po kayo mag-alala. Mananatiling limang nangyari dito. Wika ng kapitan kay Lola Marcia. Apo, ako na muna ang bahala sa mga kapatid mo. Iuwi ko sila. Doon tayo sa kabilang isla. Masakit man ang nangyari, pero kailangan mong tanggapin. Ilang buwan ang lumipas matapos ang kaganapan. Pumanaw na din si Lola Marcia. Pero bago pa man ito namatay, tinuro niya muna lahat ng kaalaman. Lahat ng karunungan ay napasa kay Hebron. Tinanggap naman ito ng binata ang mga katungkulan na inatang sa kanya. Pinalitan niya ang lola bilang manggagamot doon sa baryo. Masalimuot man ang kaganapan, ibinuhos na lang ni Hebron ang lahat ng sakit upang tumulong sa ibang tao. Kwentong Bayan.